Noong January taong 2009, sa madilim na kanal sa liblib na lugar sa bansang Hong Kong, may natagpo ang bangkay ng isang 22 years old na babae na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Halos hindi na nga makilala ang kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay pinutol at ang paligid ay may mga nakakapangilabot na ebidensya tulad na lamang ng duct tape, posas at mga palatandaan ng isang malupit na krimen. Ikinagulat nga ng mga pulis ang pagtuklas na ito, pero ang mas ikinagulat nila nang malaman kung sino ang pumatay sa biktima. Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Ako po si Miss Denise, ang narrator ng Tagalog Crime Recollection. Kung gusto niyo po ang mga ganitong content, i-like niyo na po ang video ito, mag-subscribe na rin po kayo, at don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Noong January 20, 2009, isang ginang ang tila wala sa sarili at nagtungo sa istasyon ng pulisya sa Santen. Ayon sa kanya, hindi na raw nakauwi ang kanyang anak na babae matapos ang trabaho nito bandang 8 p.m. ng gabi nung nakaraang araw. Hindi na rin ito sumasagot sa tawag at wala ring ideya ang kanyang mga kaibigan at katrabaho kung saan siya pumunta. Mabilis namang inaksyonan ng pulisya ang nasabing ulat. Upang lubos nating maintindihan ang kwento, atin munang kilalanin ang biktima sa kasong ito. Ang nawawala ngang babae ay kinilalang si Chan Kayan, 22 years old. Inilarawan siyang mabait, responsable at masipag. Nagtrabaho siya dati sa isang airport security firm bago siya lumipat sa pagiging receptionist sa customer service center ng Nokia. Nang araw na mawala siya, suot niya ang kanyang paboritong itim na hoodie jacket, itim na pantalon at sneakers. Wala naman siyang record ng paglalayas. Matapos ang ilang araw na paghahanap na wala pa ring resulta, naglabas na nga ng pampublikong panawagan ang pulisya upang humingi na ng tulong. Nanawagan nga sila sa publiko para sa anumang impormasyon. Inilipat na rin nila ang kaso sa Major Crimes Unit para sa mas malawak na investigasyon at dagdag na tauhan. Habang patuloy ang ginagawang paghahanap, isang ulat naman ang natanggap ng mga pulisya tungkol sa isang bangkay na natagpuan sa Lukmachaw, isang liblib na lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Ang lugar ay masukal at mapanganib. Kinailangan pang linisin ng pulisya ang mga damo upang maabot lamang ang kanal. Sa tulong ng isang crane, iniahon ang hubot-hubad at naaagnas ng bangkay. Ang tagpong ito ay nakakapangilabot. Ang katawan ng biktima ay binalot ng duct tape. May posas rin ito at halatang sinadyang itago. Ang mga bakas sa paligid ay nagsilbing ang ebidensya ng isang marahas na krimen. Agad namang nakumpirma ng forensic team na ang labi ay kay Chan Kayan. Sa muling pagsusuri ng katawan ni Chan Kayan, nabunyag ang sukdulang kalupitan ng krimen. Hindi lang basta pagpatay ang ginawa kay Chan Kayan, ito ay napakabrutal. Ayon nga sa forensic report, tinad siya na mahigit 50 saksak sa katawan. Karamihan sa kanyang mga sugat ay matatagpuan sa kanyang mukha at may ilan pang mga hugis krus. Ang kanyang kanang tenga at talukap ng kanyang mata ay naputol at hindi na nga halos makilala ang kanyang mukha. Sa liig niya ay may mga bakas rin ng pagkakasakal. Natagpuan din sa loob ng kanyang lalamunan ang isang pinilas at pinilipit na piraso ng papel, isang kakaibang detalye na ikinabigla nga ng mga investigador. Nang siyasatin, napag-alaman na ito ay isang resibo para sa isang SIM card at telepono na tila isiniksik sa kanyang bibig pagkatapos ng kanyang kamatayan. Agad namang ipinadala ito sa lab para sa karagdagang pagsusuri. Hindi naman na natagpuan ang mga damit at iba pang gamit ni Chan Kayan. Ang karumal-dumal na kalagayan ng bangkay ay nagpatunay ng isang matinding galit at posibleng pagkalito na rin ng salarin. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unti ngang lumitaw ang mga bagong palatandaan na maaaring makatulong sa pagtuklas ng kaso. Isa sa mga unang detalye na napansin ay ang huling numerong tumawag kay Chan Kayan, isang hindi rehistradong numero.
Napansin nga ng pulisya na ito ay numerong palaging tumatawag sa kanya bago pa siya mawala. Ngunit agad din namang nawala ang signal nito matapos ang gabi ng pagkawala ng dalaga. Naisip nga ng mga pulis na ito ay kaduda-duda, kaya't ipinagpalagay nila na ang may-ari ng numerong ito ang pangunahing sospek. Isa-isa rin nilang kinapanayam ang mga taong huling nakasama ng biktima. Kasabay nito, sinimulan rin ng pulisya na suriin ang personal na buhay ni Chan Kayan, ang kanyang mga kaibigan, katrabaho at lalo na ang kanyang mga naging karelasyon. Una nilang tinanong ang kasalukuyan nitong kasintahan. Ayon nga sa kanya, bago pa lamang sila sa kailang relasyon at halos 1 buwan pa lamang silang magkakilala. Sinabi niya rin na ilang araw na nga silang hindi nagkikita dahil abala nga siya sa trabaho. Sinuportahan naman ng kanyang mga katrabaho ang kanyang mga alibay. Nabanggit rin nito ang pangalan ng isa pang lalaki na si Lee Hawai na tatawagin nating si Mr. Lee, ang dating kasintahan ni Chan Kayan. Mabilis namang inalam ng mga otoridad ang koneksyon ng biktima kay Mr. Lee. Si Lee Hawa ay 37 years old, isang driver ng tour bus na matagal nang nagtatrabaho sa parehong airport security firm kung saan nagsimulang magtrabaho si Chan Kayan. Sa unang tingin, siya ay isang ordinaryong lalaki, matangkad, payat at nakasalamin. Tahimik siyang tao at madalas ring hindi napapansin sa kailang opisina. Unang nag-cross ang landas nila ni Chan Kayan noong December 2006. Pareho nga silang nasa airport security firm at dahil araw-araw na nakikita at magkatuwang sa trabaho, unti-unting nabuo ang magandang ugnayan ng dalawa. Sa kabila ng mahigit 10 taon na tanda ni Mr. Lee kay Chan Kayan, mabilis naman silang naging malapit sa isa't isa. Mula nga sa simpleng pag-uusap, nauwi na nga ito sa mas malalim na ugnayan. Sa simula, madalas nga silang kumain ng tanghalian na magkasabay at nagpapalitan na rin sila ng mga text message sa gabi. Hanggang nagsimula na nga sila ng isang romantikong relasyon. Ang pagkakaalam nga ni Chan Kayan, siya lamang ang tanging babae sa buhay ni Mr. Lee. Ngunit kalaunan, napansin niya ang tila pagbabago sa kasintahan. Katulad na lamang ng bigla ang pagtanggi nito sa tuwing aayain niya itong lumabas tuwing weekend. Palagi ring busy ang lalaki kapag holidays at madalas ding napapansin niya na may hindi ito sinasagot na tawag tuwing sila ay magkasama. Minsan, sinundan niya nga itong pauwi at doon niya nga nadiskubre ang katotohanan. Sa likod nga na mahinahong kilos ni Mr. Lee, may itinatago pala itong isang sikreto. Siya pala ay isa ng pamilyadong tao may asawa at isang anak na lalaki. Matapos nga itong matuklasan ni Chan Kayan, labis siyang nagalit at agad na kinupronta si Mr. Lee at hiniling na iwanan na nga nito ang kanyang asawa at piliin siya. Ngunit para kay Mr. Lee, komplikado ang lahat. Ayaw niya nga masaktan ang kanyang anak at natatakot rin siyang masira ang kanyang reputasyon sa trabaho. Dahil dito, nung kalagitnaan ng taong 2008, si Chan Kayan na nga mismo ang tuluyang tumapos sa kanilang relasyon. Nag-resign rin ito sa kanyang trabaho para makaiwas lamang kay Mr. Lee. Pero habang si Chan Kayan nga ay pinipiling kalimutan ang lahat, hindi pa rin siya tinitigilan ng kanyang dating kasintahan. Sa katunayan, sinimulan pa nga ni Mr. Lee na sundan ang bawat galaw ni Chan Kayan. Ini-stalk na rin niya ito pati sa social media. Nang malaman niya nga na may bagong lalaki na sa buhay ng dating kasintahan, talaga namang nagalit siya dahil hindi niya nga matanggap na gano'n na lamang kabilis siyang pinalitan nito. Kinumpronta niya rin si Chan Kayan at tinakot niya nga ito. Sa mga pulis, ito nga ay malinaw na motibo para magawa ni Mr. Lee ang isang krimen. Bago pa rito, lumabas na rin ang pagsusuri sa nakitang SIM card sa bangkay ng biktima. Sa pamamagitan ng tracking system ng pulisya, natuntun ang lugar kung saan binili ang SIM card. Nang tanungin ang mga staff sa nasabing tindahan, sinabi nga nila na si Mr. Lee ang bumili na nasabing SIM card. Agad ngang inaresto ng mga pulis si Mr. Lee. Sa unang interogasyon, ilang beses ngang binago ni Mr. Lee ang kanyang salaysay. Sinabi niyang wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ni Chan Kayan. Ngunit habang dumarami ang ebidensya,
Napilitan na nga siyang aminin ang kanyang pagkakasangkot, bagamat ang kanyang bersyon ng pangyayari ay patuloy ngang nagbabago. Sa ikalawang interogasyon, inamin niya nga ang kanyang ginawang krimen at sinabi pang pinagpira-pirso niya nga ang katawan ni Chan Kayan sa loob ng isang bus pagkatapos niyang paslangin ito. Ayon sa kanya, binalot niya ang mga bahagi ng katawan sa plastic bag at sa kanya nga ito isinakay sa isang taxi na walang kaalam-alam sa kanyang dala. Inilagay niya ito sa likuran ng sasakyan at pagkatapos itinapon niya nga ang bangkay sa isang liblib na lugar. Pagkatapos nito, bumalik siya sa bus at ibinalik na nga ito sa kumpanya na parang walang nangyari. Ngunit nang siyasatin naman ng pulisya ang kanyang kwento, lumitaw ang maraming butas. Wala namang taxi driver na nakapagsabing may naalala silang pasaherong may dalang mabibigat na bag sa lugar at sa oras na sinasabi ni Mr. Lee. Bukod pa dito, wala ring CCTV footage o testigo na makapagpapatunay sa bahagi ng kwento niya tungkol nga sa paggamit ng taxi. Muli namang tinawag si Mr. Lee sa ikatlong interogasyon. Sa pagkakataon namang ito, nagdesisyon na siyang ikwento ang buong katotohanan. Sinabi niya nga na pagkatapos ng kailang paghihiwalay, sinubukan niya naman daw kalimutan si Chan Kayan. Ngunit ang balita ng bagong kasintahan nito ay para raw patalim na muling sumaksak sa kanya. Ilang araw pa lang nga mula na matapos ang kailang relasyon, may bago na nga itong kasama. Para nga kay Mr. Lee, napakabilis naman ng lahat. Parang hindi man lamang siya naging mahalaga sa buhay ng kanyang dating kasintahan. Nakaramdam nga raw siya ng matinding sakit at labis na galit. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkadurog, pinili niya pa rin daw na manahimik. Hindi nga siya gumawa ng kahit anumang hakbang at hindi niya nga kinumpronta si Chan Kayan. Ngunit ang pagkasuklam niya sa dating kasintahan ay unti-unti na ngang naging obsesyon. Sa gitna nga ng kanyang pagkalito at labis na kalungkutan, bigla naman daw siya nakatanggap ng mensahe mula kay Chan Kayan. Isang araw nagsabi nga itong gusto niya raw na makipagkita. May mahalagang bagay raw na dapat silang pag-usapan. Para nga kay Lee, ito na ang isang magandang pagkakataon at maaaring ito na rin ang huling pagkakataon upang maayos pa nila ang lahat at magkabalikan nga sila. Pagkatapos nga ng kanyang shift sa trabaho, minaneho niya ang isang tour bus na walang laman. Sinundo niya nga si Chan Kayan sa isang lugar na tahimik at malayo sa mata ng ibang tao. Pagkasakay pa lamang daw nito sa bus, ramdam na raw agad ni Mr. Lee ang pagbabago sa tono ng kailang pag-uusap. Hindi ito rekonsilyasyon na inaasahan niya. Sa halip, malamig at mapanakit ang mga salitang binitawan ni Chan Kayan. Sa halip nga na ayusin ang kailang nakaraan, nagsimula raw itong magkwento tungkol sa bago niyang kasintahan. Inilarawan niya nga ang bagong kasintahan bilang bata pa raw, gwapo rin daw ito at mahusay raw sa kama. Bukod pa nga dito, pinahiya rin daw siya ni Chan Kayan at sinabihan pa siyang mahina at wala na raw silbi. Dagdag pa nga ni Mr. Lee, nagbanta rin daw si Chan Kayan. Sinabi nga nito na kung patuloy pa nga siyang manggugulo, hihingi na raw ng tulong ang babae na paslangin ang kanyang asawa at anak. Hindi na nga raw na itago pa ni Mr. Lee ang kanyang labis na galit. Sa isang iglap nga, nawala ang kanyang kontrol. Sa tindi nga ng galit na kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon, hinatak niya si Chan Kayan at sinakal ito. Ang tanging laman nga ng isip niya sa mga oras na iyon ay labis na galit at kahihiyan. Maya-maya pa nga, natumba na nga si Chan Kayan at hindi na ito humihinga. Nang mapansin naman ni Mr. Lee na may mga kalmot siya sa liig, mga galos na mula sa pagpupumiglas ni Chan Kayan, lalo nga siyang nakaramdam ng kaba. Alam niyang maaari itong maging ebidensya laban sa kanya. Dahil sa labis na takot, nagdesisyon niya siyang alisin ang mga palatandaan na maaaring magturo sa kanya sa krimen. Pagkatapos na nasabing krimen, dinala niya ang katawan sa Lok Machao sa isang liblib na lugar na bihirang ang puntahan ng mga tao. Sa loob nga ng kadiliman, dito niya na nga pinutol ang 10 daliri ng biktima. Sa paniniwalang, mabubura nito ang anumang bakas ng pagkakakilanlan niya. Ang katawan ay pansamantala niya namang itinago sa kanilang bahay. Kinabukasan, hiniram niya naman ang kotse ng kanyang kaibigan
at dinala ang nasabing bangkay sa isang water treatment plant. Sa lugar na iyon, binalak niya ngang itapon ang labi upang hindi na nga ito matagpuan pa. Sa kanyang desperasyon, gumawa nga si Mr. Lee ng hakbang para maitago ang nagawa niyang krimen. Dito niya na nga isinagawa ang isa sa pinakamalamig at pinakaplanadong bahagi ng kanyang krimen. Hindi nga sapat para sa kanya na mawala lamang ang katawan. Kailangan niya rin daw burahin ang pagkakakilanlan nito. Gamit nga ang isang patalim, pinaghiwa-hiwa niya ang mukha ni Chan Kayan. At hindi lang iyon, hinubaran niya rin ang biktima. Sa kanyang isipan, ang mga damit ay maaaring magkaroon ng kanyang DNA, hibla ng kanyang buhok at iba pang ang ebidensya na mauugnay sa kanya. Nilagay niya nga ang mga ito sa isang plastic bag at itinapon sa basurahan malayo sa mismong lugar kung saan inabondo na ang bangkay. Ang mga gamit ng biktima ay sinadya niya ngang ihiwalay upang lituhin ang mga investigador. Ang katawan ay itinapon niya nga sa isang malalim na kanal. Alam niyang bihira ang dumaraan sa nasabing lugar, lalo na't ito'y tago at napapalibutan ng ligaw na damo. Isang lugar na walang katao-tao kapag lumubog na nga ang araw. Sa isip ni Mr. Lee, iyon ang perpektong taguan. Pagkaraan nga ng ilang araw, iniharap siya sa pulisya para sa isang reenactment ng krimen. Dinala nga siya sa mismong lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Chan Kayan. Matapos nito, paulit-ulit na iginiit ni Mr. Lee na ang nagawa niyang krimen ay bunga lamang ng bugso ng damdamin. Aniyay, hindi niya ito sinasadya at lahat na nangyari sa isang iglap ay dulot na matinding galit na nararamdaman niya sa panahong iyon. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting nabubunyag ang mga ebidensyang salungat sa kanyang mga pahayag. Mga ebidensyang nagpapakita na hindi ito aksidente, kundi isang planadong krimen. Ilang araw nga bago ang nasabing insidente, napag-alamang bumili si Mr. Lee ng bagong SIM card. Ang SIM na ito ay ginamit niya nga para makontak si Chan Kayan. Ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng hindi rehistradong numero ay nagpapakita na pinaghandaan niya ang gagawing krimen. Dagdag pa rito ang katotohanan nang hiniram niya ang kotse ng isang kaibigan ilang araw bago pa mangyari ang krimen. Ang isa pang matinding ebidensya ay natagpuan naman sa storage compartment ng tour bus na minamaneho niya. Nakita rito ang isang rulyo ng plastic bag at ito nga ay kaparehong-kapareho ng plastic bag na ginamit niya sa pagbabalot ng katawan ng biktima. Malinaw itong indikasyon na matagal niya nang inihanda ang mga materyales para sa pagtatago ng krimen. Bukod pa rito, may mga hindi rin tugma sa kanyang mga oras na pag-alis at pagbalik niya sa bus company. Ipinakita rin ng GPS at logbook na lumihis siya sa normal niyang ruta at may mga oras na hindi matukoy kung saan siya naroroon. Lahat nga ng ebidensyang ito ay nagsama-sama upang mapatunayang hindi totoo ang kanyang kwento na biglaan lamang ang ginawang krimen. Habang lumalalim ang paglilitis, muli namang binago ni Mr. Lee ang kanyang kwento. Hindi na ito ang dati niyang bersyon ng biglaang galit. Ayon sa kanya, si Chan Kayan daw ay matagal nang mapang-abuso at siya raw talaga ang biktima ng matinding emosyonal na pang-aabuso. Sinabi niya rin na paulit-ulit niya nga raw na tinanggihan si Chan Kayan dahil sa simula pa lamang daw alam na nga raw nito na siya ay may asawa na. Pero hindi nga raw ito tumigil sa paghahabol sa kanya. Binigyang diin niya rin na ang biktima raw ay naging agresibo at mapilit nga sa simula pa lang. Ayon pa nga kay Mr. Lee, sa totoo lang daw si Chan Kayan daw talaga ang nanligaw sa kanya. Minsan nga daw ay dumadalaw pa raw ito sa kanyang bahay para lamang daw magpaawa sa kanya hanggang sa magkaroon na nga sila ng relasyon. Ngunit habang lumilipas naman ang mga buwan, napansin nga daw ni Mr. Lee ang mga kahinahinalang kilos ni Chan Kayan. Sa kanyang ang pagkukwento, isang araw may nakita raw siyang isang gamit na kondom sa basurahan. Malinaw na hindi naman daw nila ginamit iyon nung nagtalik sila. Nang tanungin niya raw si Chan Kayan, inamin raw nito na mayroon pa siyang 5 naging kasintahan at 3 nga sa mga ito ay patuloy niyang ang lihim na kinikita.
Lalo pa nga raw lumala ang tensyon sa kanilang pagsasama na matuklasan pa nga daw ni Mr. Lee na dati na rin daw pala itong ikinasal. Para sa kanya, hindi lamang daw siya niloko ni Chan Kayan, kundi isinangkot pa nga siya nito sa isang delikadong sitwasyon. Dahil nga sa mga pangyayaring ito, tinapos na nga ni Mr. Lee ang kailang relasyon. Ngunit ayon nga rin sa kanya, hindi nga raw ito matanggap-tanggap ni Chan Kayan. Paulit-ulit pa rin daw itong tumatawag sa kanya, nagpapadala pa raw ito ng mensahe araw-araw at inaangkin pa rin na sila kahit nga may iba na nga siyang kasintahan. Umabot pa nga raw sa punto na si Chan Kayan ay nagpunta pa sa bahay ng kanyang asawa. Sumigaw pa nga raw ito doon, nagwala sa harap ng kailang anak. Ayon pa kay Mr. Lee na minsan ay may ibinunyag pa nga si Chan Kayan na dati rin daw itong gumagamit ng droga. At ito raw talaga ang dahilan kung bakit siya madaling magalit at mawala ng kontrol. Ayon rin sa kanya, sa araw nga ng krimen, talagang napuno na nga siya sa babae. Hindi niya na rin daw nakayanan ang pag-atake ni Chan Kayan sa kanyang pamilya, kaya't nagawa niya raw ang pagpatay. Sa patuloy na paglilitis, nagsimula namang magsalita ang mga saksi, mga taong nakapaligid kay Mr. Lee at kay Chan Kayan. Lalo namang ito nagbigay liwanag sa masalimuot na relasyon ng dalawa. Isa sa mga unang tumistiko ay ang ama ni Chan Kayan. Kinumpirma niya nga na ang kanyang anak ay talagang may naging asawa sa maikling panahon sa China. Ngunit sinabi niyang bata pa ito noon at tila napilitan lamang itong magpakasal. Ayon pa sa kanya, mabilis din daw itong natapos at matagal na ngang walang ugnayan si Chan Kayan sa kanyang dating asawa. Ang sumunod namang saksi ay ang supervisor ni Mr. Lee sa bus company. Ibinunyag niya sa araw mismo ng krimen, dapat matatapos si Mr. Lee sa kanyang shift bandang 4 ng hapon. Ngunit dahil nga may biglaang trabaho, pinakausapan niya si Mr. Lee na magmaneho pa ng mga turista sa gabi. Ayon pa sa supervisor, hindi raw natuwa si Mr. Lee sa pinapagawa niyang iyon. Nag-alinlangan nga ito at tila nagmamadaling umalis. Isa pa ngang kasamahan ang tumistiko. Ayon naman sa kanya, may isa ring pagkakataon na nakiusap itong hiramin ang kanyang kotse dahil nais nga raw nitong maglipat ng gamit. Pero dahil sa problema sa schedule, hindi niya nga ito napahiram agad. Ngunit naalala niya na nakita niya si Mr. Lee bandang tanghali ng araw ng krimen at wala pa raw itong sugat sa kanyang leeg. Pagdating raw ng gabi, may benda na nga ito sa leeg at sinabing nagasgasan daw ito dahil sa kanyang pagbubuhat. Isa pa ngang mahalagang bahagi ng testimonya, pagkatapos ng krimen, ginamit nga ni Mr. Lee ang hinirap na sasakyan upang ihatid ang isang kasamahan malapit sa subway station. Wala namang kakaiba sa biyaheng iyon maliban na lamang sa isang balde at karton sa likod ng sasakyan. Hindi naman daw ito pinansin ng kanyang kasamahan, ngunit kalaunan ay nalamang ito pala ang ginamit ni Mr. Lee upang ilipat ang bangkay ni Chan Kayan. Ang detalyeng ang ito ang nagpatibay sa hinala ang transportasyon at pagtatago ng katawan ay planado. Sa kabilang banda, naroon rin sa korte ang bagong kasintahan ni Chan Kayan. Siya ay tahimik lamang, ngunit hindi maitago ang pagluha nito. Matapos ngang ilang linggong paglilitis, dumating na ang inaabangang araw ng hatol. Matapos ang 5 oras na deliberasyon, si Lee Hawai ay napatunayan ngang guilty sa kasong pagpatay. Sa sandaling iyon, si Mr. Lee ay nananatiling nakaupo, hindi nga ito gumagalaw, habang binabasa ng hukom ang hatol na habang buhay na pagkakabilanggo. Hindi lamang nga isang buhay ang nawala, nasira rin ang kinabukasan ng 2 pamilya. Ayon nga sa hukom, ang krimen ay isang malinaw na halimbawa ng isang karahasang dulot ng maling pag-ibig. Makikita nga ang pagbuhos ng emosyon ng pamilya ni Chan Kayan. Hindi lamang nawala ang kailang anak, kundi nawalan rin nga sila ng hustisya sa mahabang panahon dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling ni Mr. Lee. Hindi pa rin nga tinanggap ni Mr. Lee ang naging hatol sa kanya. Naniniwala nga siyang hindi naging patas ang paglilitis. Kaya noong July 12, 2020, matapos ang halos isang dekada, nagsimula naman siyang mag-apila. Sa kanyang bagong pahayag, sinabi niyang pinilit naman daw siya ng mga pulis na umamin. Ayon rin sa kanya, tinakot rin daw siyang isasama ang kanyang anak sa kaso bilang kasabwat.
at ipapadala raw ang kailang anak sa bahay ampunan kung hindi nga siya magsasalita. Bukod pa rito, nangako umano sa kanya ang mga pulis na kung aamin siya, tatagal lamang ng 3 hanggang 5 taon ang kanyang sentensya. Sa pagdinig, isa-isa namang pinatawag ang mga pulis na sinasabing sangkot sa umano'y pamimilit. Ngunit lahat naman ng mga ito ay mariing itinanggi ang mga akusasyon ni Lee. Hindi nga sila gumamit ng pananakot o pangakong kapalit. Ang lahat nga ng ipinagtapat ni Lee ay ginawa sa harap mismo ng mga abogado at ayon sa tamang proseso. Ayon sa korte, sapat na nga ang bigat ng ebidensya upang mapatunayang hindi lang basta bugso ng damdamin ang ginawa ni Mr. Lee, kundi isang malinaw na planado at malupit na krimen. Hindi rin nga napatunayan ng depensa ang sinasabing pamimilit ng pulisya. Matapos nga ang muling pagrepaso ng lahat ng ebidensya at salaysay, naglabas ng desisyon ang korte kung saan pinagtibay nila ang nauna ng hatol na habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kaso ni Chan Kayan at ni Mr. Lee ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral. Una, hindi solusyon ang karahasan. Kahit anong bigat ng nararamdaman, hindi tama ang manakit, maging matatag upang humingi ng tulong o lumayo kaysa gumawa ng bagay na hindi na mababawi pa. Pangalawa, tanggapin ang pagtatapos. Pagkatapos nga ng isang relasyon, ang pagpapaubaya at pagpapatuloy ang sagot, hindi ang paghihiganti o pagkahumaling. At ang panghuli, katotohanan ang mananaig. Kahit anong plano para itago ang kasalanan, may mga bakas at ebidensyang lalantad pa din sa huli. Naway magsilbi itong paalala na pahalagahan ang buhay at pumili ng kapayapaan, hindi kapahamakan. Ako po muli si Miss Denise at maraming salamat po sa panonood sa aking video. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko ngayong gabi, i-like niyo na po ang video ito, mag-subscribe na rin po kayo at i-click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. I-share niyo na rin po ang inyong opinion sa comment section. Maraming salamat po.